Alright, so another vlog for today. So in today's video ay nandito kami sa Guimaras ulit kasi sa araw na to ay birthday ko. At wala naman kaming kamag-anak dito sa Iloilo kaya napag-isipan namin na i-celebrate na lang yung birthday ko dito sa dagat. At dito kami tumira, ito ang Edge Resort at nakalocate ito sa Buena Vista, Guimaras at nasa mga 23 kilometers ito mula sa Jordan Wharf. Simple lang ang resort na to, mga tipi houses yung amenities nila pero affordable naman. Yung kinuha naming unit ay 2,500 per night at air-conditioned na siya. At kahit di na kami bumili ng pagkain sa labas ay hindi kami nahirapan sa pagkain namin dito kasi sa loob ng resort ay meron silang restaurant at in fairness, napakasosyal na mga food choices nila. Actually maganda na ang dagat dito pero hindi talaga ito ang tunay na destination namin. Ito talaga ang gusto naming puntahan. Ito ang tinatawag na Tatlong Pulo Beach Resort at nakalocate ito sa southeastern side ng Guimaras Island. Nasa mga 25 kilometers ito mula sa Buena Vista. So natulog lang kami ng isang gabi dito sa Edge Resort at kinaumagahan ay umalis agad kami papunta sa Jordan kung saan nakalocate ang Tatlong Pulo Beach Resort. At dahil itong Jordan at Buena Vista ay nasa magkabilang dako ng Guimaras, kaya para mapuntahan ang Tatlong Pulo Beach Resort ay kailangan namin tahakin itong mga daan sa Guimaras na napakadaming kurbada at paakyat pa. At ito ang kalsada na paborito ko talagang daanan kasi para itong mga kalsada sa Cebu City at dahil manual yung sasakyan ko ay nag-enjoy talaga akong mag-drive sa lugar na to. Kasi pag ganito talagang terrain guys ay feeling ko talaga ay para akong driver ng isang racing car kasi kontrolado mo talaga yung makina. At dapat magaling ka rin mag-timing ng cambio dito at kailangan mo talagang i-take advantage yung engine brake ng sasakyan lalo na pag daos-dos yung daan para hindi ka masyadong umasa sa preno at para hindi ito mag-overheat. At isa ring dahilan kaya pumunta kami dito ay parang driving tutorial din ito ni Mrs. kasi hindi pa siya masyadong familiar sa ganitong terrain at tinuturuan ko siya kung paano mag-drive ng ganitong lugar. At pagkatapos ng 40 minuto ay narating na namin ang Jordan at papasok na kami papunta sa Tatlong Pulo kasi ang lugar na to ay medyo liblib at sasadyain mo talaga mula sa highway. At ang kalsada dito ay sementado naman pero napakakitid guys kaya kung makikita nyo sa video halos isang sasakyan lang ang magkasya dito. Buti na lang may mga bata dito na nagmamando sa traffic para hindi magkasalubong yung mga sasakyan kaya binigyan ko muna sila ng pera kasi sayang naman yung effort nila. At nung palapit na kami sa beach resort ay mas lalo pang committed yung kalsada kaya kung makikita nyo sa video yung nagmumotor ay pumagilid muna para magkasya kaming dalawa. At para may idea kayo sa daan na dapat yung tahakin papasok at palabas sa lugar na to, so ito yung video na nakuhanan namin nung paalis na kami. Ito yung daan talaga na napakalapit na sa parking area ng Tatlong Pulo. So kita nyo naman napakakitid ng kalsada at napakatarik pa. Kaya mahalaga talaga na merong nagmamando dito para hindi magkasulubong yung mga sasakyan na papasok at palabas. At dahil ang resort na to ay napapaligiran ng bundok kaya kailangan mong daanan itong hagdanan na ito pagkatapos mong magparking sa baba. At medyo malayo-layo din yung lalakarin mo papasok sa loob so mas maganda na magpatulong ka sa mga locals kung marami kang mga dala. At kahit liblib ang lugar na to ay marami namang mga tao na nakatira sa paligid so di ka mahihirapan bumili ng mga pagkain kasi marami ding mga tindahan dito sa paligid. At pagpasok mo dito ay magbayad ka lang ng entrance, 60 pesos per head yung nabayaran namin. At wala namang problema ang data service dito kasi marami silang mga piso wifi na nasa paligid lang. At pagkatapos naming magbayad ng entrance ay naglakad kami ng konti kasi medyo may distansya yung cottage namin mula dun sa entrance. At ito yung cottage na kinuha namin, 350 pesos lang ang nabayaran ko dito at spacious naman siya. At pagkatapos naming ilagay yung mga gamit namin sa cottage ay dumiretso na agad kami dito sa beachfront at kita nyo naman, napaka-berde at asul ng dagat at napakaputi ng buhangin. At ang nagustuhan pa namin sa beach resort na to ay maraming mga puno sa paligid kaya kung ayaw mong magka-sunburn or ayaw mong mangitim, ay pwede mong i-take advantage itong maraming shade sa paligid. At dahil may bundok dito sa gilid mismo ng dagat, kaya kahit nandito na kami sa tubig ay hindi pa rin kami naaarawan. At doon sa mga hindi marunong lumangoy, medyo mag-ingat kayo dito kasi kantilado yung dagat. Yung nakikita niyong parte ng dagat na medyo asul na nasa unahan lang ni Bella at ni Mrs. ay lagpas tao na ang lalim dyan. At ito ang dahilan kaya ang pangalan ng lugar na to ay Tatlong Pulo kasi kita nyo naman sa video may 3 pulo dito sa paligid.
At ito talaga ang main attraction sa beach resort na to. At dahil maraming mga barko ang dumadaan dito, kaya meron ding lighthouse na nilagay dito sa bundok na nasa gilid lang ng resort. Kaya kahit medyo liblib ang lugar na to, pero na-enjoy talaga namin ang beach resort na to. Kaya pag nandito kayo sa Guimaras, isa ito sa mga lugar na dapat nyong bisitahin.